Welcome back mga kalinya. Sa video tutorial pong ito ay pag-aaralan natin kung paano mag-wiring, mag-perform ng Y delta reduced voltage motor starter. Gagawin natin sa mas madaling pamamaraan at mas madaling maunawaan upang mabilis matutunan lalo na ng mga baguhan sa larangan ng motor control. Mga kalinya, please consider subscribing po and hit the notification bell button for us to be updated for the future videos. Bago po tayo tumungo sa ating wiring tutorial, magkaroon po muna tayo ng konting pag-aaral. Ang Y delta reduced voltage motor starter po ay isang pamamaraan ng soft starting method na ginagamit sa mga high power at malalaking 3-phase induction motor. Ito po ay kailangan para magkaroon po ng mababang inrush current during starting on Y configuration before running on delta configuration. Sa pamamaraan pong ito, may iwasan natin ang anumang mechanical stress and tension on both drive motors and load. Mga kalinya, during Y configuration, nagkakaroon po tayo ng reduced voltage which is 58% na lang ng normal voltage supply ang pumapasok sa kanyang winding. At dahil mababa ang winding voltage supply at 3 times higher ang resistance ng Y configuration versus delta configuration, nagkakaroon na lang po tayo ng 3 times smaller current during Y configuration on our starting. For more information po mga kalinya about Y delta, meron po akong 4 na videos on this channel regarding this topic. Unang-una po ang The Secret of Y delta configuration you should know with computation. Y delta video presentation. Pangatlo po, Y delta configuration. At ang pang-apat po ay ang dalawang pamamaraan or 2 ways of power connection of Y delta. Pakibisita na lang po ang 4 na mga videos nito at isinisigurado ko po sa inyo na marami po kayong matututunan tungkol sa Y delta configuration. So umpisa na po natin ang ating pag-aaral. Bago po tayo mag-proceed sa ating wiring tutorial, pag-aralan po muna natin ang mga kailangan nating materials or components on performing Y delta reduced voltage motor starter wiring tutorial. So mga kailangan po tayong unang-una ng ating circuit breaker for our control circuit, ang ating timer, mga kailangan po tayo ng 3 contactor. So ito po ang ating main contactor, ito ang ating delta contactor at ito ang ating Y contactor, isang overload relay at push button stop, normally close contact, push button start, normally open contact. So sa mga indication lights po, ginawa ko po siyang 5. Meron po tayo for stop, for main contactor or our main contactor, for delta contactor, Y contactor, and for our trip. Mga kalinya, para po sa mas mabilis na pagwa-wiring, nilagyan ko na po ng lahat ng neutral line ang mga A2 terminal ng ating main contactor, delta contactor, Y contactor at A2 terminal ng ating timer. Nilagyan ko na rin po ng line supply ang ating overload relay, normally close contact and normally open contact para mas mabilis ang ating pag-wiring papunta sa ating indication lights for trip at ito po yung ating pupunta sa ating push button stop. Umpisa na po natin ang ating gagawing pag-wiring ng ating Y delta reduced voltage motor starter. So para po mas madali ang ating magiging pag-wiring, gagawa po muna tayo ng simple control circuit na start-stop motor control. So dahil ito ay nakakonekta na sa ating terminal block at ang ating terminal block ay galing naman sa ating circuit breaker, so lalagyan ko na po ng light ang normally close contact na nasa overload relay papunta sa ating stop push button. From our normally close contact of our overload relay, itong wire na ito, lalagay po natin siya sa ating push button stop. So babalik na rin na po natin siya. So i-connect ko na po ang wire galing sa ating normally close contact ng ating overload relay sa ating push button stop. Ayon po sa ating drawing from our push button stop, ito po, pupunta tayo sa 3 terminal ng ating
push button start. So, eto na po yung wire na yan. From 3 terminal of our push button start. So, ito po yung wire na pupunta sa normally open with holding contacts ng ating main contactor. So, this is not on the part of A1. So, dito po siya sa side na ito. So, i-connect ko na po ang wire na ito na siyang pupunta sa normally open contact, auxiliary contact ng ating main contactor. So, i-connect ko na po ang wire nito dito sa ating main contactor at isa sa ating mga with holding contacts. From our terminal 4 of our push button start, so ito po yung pupunta dito sa kabilang side ng ating with holding contact, normally open ng ating main contactor. So, i-connect ko na po ang wire na galing po, na pupunta po sa ating from terminal 4 ng ating push button start papunta sa with holding contact. So, dito po siya. Lalagay ko na ang wire galing sa ating terminal 4 ng push button start sa ating auxiliary with holding contacts ng ating main contactor. So, ito po iyon. And then, lalagay po natin ngayon ng isang wire papunta sa ating A1 as per drawing po. Iikpitan na po natin ang isang side ng ating with holding contacts na may kasabay na isang wire papunta sa ating A1 terminal ng ating main contactor. So, for the meantime, higpitan na rin po muna natin ang ating A1. So, tapos na po tayo sa pagpe-perform ng start-stop motor control. So, kaya po natin inuna ang start-stop motor control. Dahil dito lang din naman po nanggaling ang Y delta reduced voltage motor control. So, itatry po muna natin i-activate ang ating main contactor. And then, kapag okay na ang ating start-stop motor control, then saka tayo magpo-proceed on our Y delta reduced voltage motor starter. So, try po muna natin i-activate ang ginawa nating control circuit. Switch on ko na po ang ating circuit breaker for our control circuit. So, naka-on na po siya. Ito po ang ating push button start at ito ang ating stop. So, try po muna natin kung gagana ang ating main contactor bago tayo mag-proceed sa ating Y delta reduced voltage motor control. So, push ko na po ang ating push button start. Ito ang stop. So, okay po siya. Nag-activate or na-energize ang ating main contactor. So, pwede na tayo mag-proceed sa ating Y delta reduced voltage motor control. Switch off ko po ulit mga kalinya. According sa ating drawing or control circuit mga kalinya, ang ating timer, ang A1 ng ating timer is nakasabay or naka-parallel lang siya sa A1 terminal ng ating main contactor. So, from this point, from A1 of our main contactor, dadalhin natin ang ating wire papunta sa A1 terminal ng ating timer. So, gawin na natin mga kalinya. Ilalagay ko na po ang wire na nagpunta po sa A1 terminal ng ating timer and then pupunta sa A1 terminal ng ating main contactor. So, higpitan ko na po mga kalinya. Ngayon, sa point na ito mga kalinya, ang A1 terminal na galing sa ating main contactor na nagpunta sa A1 terminal ng ating timer, nagkaroon po ako ng bridging dito. Ito po yung part na ito po yung line na mayiging supply ng ating contact ng normally open and normally closed contact papunta sa ating Y at delta contactor. Dahil naka-parallel na ang ating timer sa ating main contactor at meron na rin tayong supply line for our normally closed and normally open contact. So, pwede na tayo mag-proceed on wiring to activate our Y and delta contactor. From terminal number 5 ng ating timer, so ito po yung pupunta sa ating Y contactor. So, gagamit po ako ng yellow wire para makita natin ang sa Y at sa
blue naman po for our delta contactor. Ayon po sa ating drawing from terminal 5 of our timer, dadaan po siya sa normally closed contact ng delta contactor bago siya pumunta sa A1 terminal ng Y magnetic contactor. So, eto na po from 5 terminal. So, dadaan po tayo dito sa normally closed contact. So, hihigpitan ko na po ng delta contactor before siya pumunta sa A1 terminal. So, from this point, papunta dito sa A1 terminal ng Y magnetic contactor as our safety interlocking. Hihigpitan na po natin ang from the normally closed contact ng ating delta contactor na ating interlocking bago siya pumunta sa A1 terminal ng ating Y contactor. So, susunod naman po natin ang ating wiring or how to activate our delta contactor. From terminal 6, normally closed contact ng ating timer. So, ito po yung mag-activate sa ating delta contactor. Pero, tulad ng ating Y contactor, dadaan muna siya sa normally closed contact ng ating Y contactor as our interlocking before mag-proceed o pumunta sa A1 terminal. Ito na po yung wire galing sa ating terminal 6 ng ating timer. So, dumaan po siya sa normally closed contact ng ating Y contactor, and then from this point, pupunta tayo from this point papunta sa A1 terminal ng ating delta contactor. Hihigpitan ko na po ang isang terminal ng normally closed contact ng Y contactor bago pumunta sa A1 terminal ng ating delta contactor. So, tapos na po tayo sa ating pag-wiring ng main components ng Y delta reduced voltage motor starter dahil meron na pong lahat na neutral line ang ating mga contactors and timer. So, pwede na po tayo mag-proceed sa testing ng ginawa nating control circuit. So, as procedure, dapat before natin i-connect ang mga lines ng 3-phase induction motor, kailangan ma-check muna natin ang ating control circuit. Ilalagay ko na po ang ating timer relay, and then i-switch on na po natin ang ating circuit breaker for our control. Siguro naman wala naman tayong naging mali sa ginawa nating pag-wiring kasi as per drawing naman ang ating ginawa. So, dahil connected na ang ating timer, so i-adjust lang natin ang ating timer from 5 seconds. And then, pwede na natin i-try. So, ito ang ating main contactor, ito ang ating Y contactor, at ito ang delta contactor. So, gagawin ko, ipo-focus ko yung camera para makita natin ang changeover ng Y to delta contactor. Mga kalinya, itatry na po natin paganahin ang ginawa nating control circuit. So, ipe-press ko na po ang ating push button start. Then, pakitingnan na lang po ang changeover ng Y to delta contactor. So, press ko na po at paki-observe na rin po ang ating timer. So, activate ko na po or press ko na po ang ating push button start. So, ayan po, nag-activate ang main at Y. Then, nag-change over to delta. So, pwede na po tayong mag-proceed on wiring on our indication lights. So, stop ho ulit natin. So, try pa ho natin ng isa. Push ko ulit ang ating push button start. So, nag-activate ang main at Y. And then, nag-change over siya sa delta. So, bukod po kasi sa electrical interlock through auxiliary contact block ng delta contactor controlling Y contactor at yung pong interlock ng delta na nakakabit po sa Y contactor, meron din po siya kasing tinatawag na mechanical interlock, yung pong lever na yan. So, kapag nag-start po yung Y, hindi po pwedeng pumalo ang delta contactor natin, vice versa po.
So we can proceed now on performing activating our indication lights, mga kalinya.